Magandang umaga! Panibagong aralin, panibagong kalaman ang ihahatid ko sa inyo. Ako nga pala si Binibining Abby Jane at hayaan niyong makapagbigay ako ng panibagong kalaman na magagamit nyo sa hinaharap. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang layunin na dapat yung makamit. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inaasahang una, nasusuri ang anekdota batay sa tauhan, tagpuan, tema, layunin at mensahe ng akda. Ikalwa, nakapagbibigay reaksyon hinggil sa napanood na video clip. Ikatlo, napapahalagahan ang aral na napakinggan mula sa anekdota. Inyo bang nauunawaan ang ating layunin? Kung gayon, tayo ay magpatuloy na sa ating isang magandang aktibidad. Ngunit, bago tayo dumako sa ating aralin, ay may inihanda muna ako sa inyong isang activity. At ito ay tinatawag kong Zoom It In. Dito ay may papakita akong mga larawan at inyo mo lamang tutukuyin kung ano ang sinasabi sa larawan. Nauunawaan ba? Ngayon, maaari na tayong dumakos sa mga larawan. Inyo bang natutukoy ang nasa unang larawan? Magaling! Ang lugar na nasa larawan ay tinatawag nating Kamyas. Inyo bang natutukoy kung ano ang nasa ikalawang larawan? Mahusay! Ang nasa ikalawang larawan ay punong guro. Inyo naman bang natutukoy ang nasa ikatlong larawan? Tama! Ang nasa ikatlong larawan ay kalabasa. Isang gulay na masustansya sa ating katawan. Inyo naman ba natutukoy ang nasa ikaapat na larawan? Tumpak! Ang nasa ikaapat na larawan at panghuli ay tinatawag nating akasya, isang matibay at mayabong na puno na makikita natin dito sa ating lugar. Matapos nating sagutan ang ating activity, ay magkakaroon naman tayo ngayon ng paglinang ng talasalitaan. Dito sa ating gawain ay magbibigay ako ng mga pangungusap na kung saan ay may mga salitang nakasalungguhit. Sa mga nakasalungguhit na salita ay inyo itong papalitan ng mga kasing kahulugan na salita na nakikita nyo sa mga kahon. Nauunawaan ba ang gagawin? Kung gayon, tayo ay magpatuloy na sa una nating pangungusap. Ang una nating pangungusap ay ang paghanda at pagpupunyagi ang puhunan ng isang tao sa kanyang pag-aaral. Ang salitang may salungguit ay pagpupunyagi. Ano kaya sa tingin nyo ang kasing kahulugan ng salitang ito? Mahusay! Ang kasing kahulugan ng pagpupunyagi ay pagsisikap. Ngayon ay ating basahin at ilapat ito sa ating pangungusap. Ang paghanda at pagsisikap ay puhunan ng isang tao sa kanyang pag-aaral. Ang ating ikalawang pangungusap ay inihanda niya kapag karaka ang kakailanganin ng anak. Ano kaya sa palagay nyo ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit na kapag karaka? Mahusay! Ang kasing kahulugan ng kapag karaka ay dali-dali. Ngayon naman ay ating ilapat ito sa ating pangungusap. Inihanda niya dali-dali ang kakailanganin ng anak. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pangatlong pangungusap. Ang ikatlo nating pangungusap, ang puno na akasya ay mayabong. Ang salitang may salungguhit ay mayabong. Ano naman kaya ang kasing kahulugan nito? Tama! Ang kasing kahulugan ng mayabong ay malago.
Ngayon naman ay ating ilapat ito sa ating pangungusap. Ang punong akasya ay malago. At ito ang ating ikaapat na pangungusap. Atin itong basahin. Kayo ay gugugol ng maraming taon sa pagpapatubo. Ang salitang may salungguhit ay gugugol. Ano kaya sa palagay nyo ang kasing kahulugan nito? Magaling! Ang salita na kasing kahulugan ng gugugol ay maglalaan. Ngayon ay ating ilapat ito sa ating pangungusap. Kayo ay maglalaan ng maraming taon sa pagpapatubo. Ngayon ay tayo pupunta sa ating ikalima at panghuling pangungusap. Ikalima, sila'y di natubigan sa sinabi ng punong guro. Ang salitang may salungguhit ay di natubigan. Ano kaya sa palagay ninyo ang kasing kahulugan nito? Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang di natubigan ay di nakaimik. Ngayon naman ay ilapat natin ito sa ating pangungusap. Sila'y di nakaimik sa sinabi ng punong guro. At dito nagtatapos ang ating paglilinang ng talasalitaan. Kay kagaling naman ng mga mag-aaral. Bago tayo magpatuloy, ay may paparinig muna ako sa inyong isang magandang kwento. At ito'y pinamagatang Akasya o Kalabasa. Akasya o Kalabasa ni Consolacion P. Conde. Hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan, ay maaaring tumubo rin iyon ng malaki kaysa maliit ang naturan. Gayon din ang paghahanda at pagpupunyagi ng tao na pinamumuhunanan ng puong-puong taong pag-aaral at pagpapakasakit. Karaniwan ng may mataas na pinag-aralan ay maamo ang kapalaran, at ito'y may tutulad din nga sa paghahalaman. Pasukan na naman, nagbukas na ang pamantasan at mataas na paaralan sa Maynila. Samantala, sa nayon ng Kamyas, hindi kalayuan sa lungsod, maagang nagpangon ng umagang yaon si Aling Irene. Kapag karakay, inihanda ang mga pangangailangan ng kabutong anak na si Iloy. Si Mang Simon naman ay hindi muna nagtungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aaralin sa Maynila. Awa ng Diyos ay maluwalhating nakarating sa lungsod ang mag-ama. Isang balitang paaralang sarili ang kanilang tinungo agad. Dinatnan nila ang tagalatala na abalang-abala sa pagtanggap ng di kakaunting mga batang nagsisipagpresenta. Nagpalinga-linga si Mang Simon nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng tanggapan ng punong guro, ay kinawit sa bisig si Iloy. Halika at makipag-usap muna tayo sa punong guro. Magandang umaga po sa kanila. Magandang umaga naman po. Ano po ang may paglilingkod ko sa kanila? Ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan. Opo. So ano pong namang baitang? Kakatapos pa po lamang niya sa elementarya sa aming nayo noong nakaraang Marso. Kung gayon po'y, unang taon sa high school. Ano po? Ngunit, ibig ko po sanang malaman kung maaring ang kunin lamang niya ay isang ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang siya ay makatapos agad. Maaari po ba? Aba, opo. Maaga pa natugon ng punong guro. Maaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kanilang kunin. Iyan ay batay kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabon na punong akasya
Gugugol kayo ng puong-puong taon, subalit ang kakailanganin nyo ay ilang buwan lamang upang makapagpahalaman kayo ng isang kalabasa. Tili-ti natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong guro, gayon din si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama. At umuwi ng nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakad na patungong lalawigan ay tambis-tambis sa sarili. Mabuti na ang kaunin niya ang buong kurso sa high school at saka siya kumarera. Higit na magiging mayabong ang kanyang kinabukasan. Dito nagtatapos ang kwento na Akasya o Kalabasa ni Consolacion P. Conde. Base sa inyong napakinggang kwento, alam niyo ba na ang akasya o kalabasa ay isang halimbawa ng anekdota? Ngunit, ano nga ba ang anekdota? Ating alamin. Ang anekdota ay isang kwento ng nakakawili at nakakatuwang pangyayari sa isang buhay ng isang tao. Layo nito ay makapagpabatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Ito ay magagawa lamang kung ang karanasan o pangyayari ay makatotohanan. Mula sa inyong napakinggang kwento, ay sino-sino kaya ang mga tauhan sa kwento? Atin itong isa-isahin. Ang una nating tauhan ay si Aling Irene. Siya ang ina ni Iloy na kung saan ay naghanda ng mga gagamitin ni Iloy para sa pagpunta sa Maynila. Ikalawa ay si Iloy. Siya ay isang batang mag-aaral na anak ni Aling Irene at Mang Simon. Siya rin ang batang pag-aaralin nila sa Maynila. Mang Simon, ito ang tatay ni Iloy na naghatid sa kanya patungo sa Maynila upang pag-aralin siya sa magandang paaralan. At ang pinakahuli ay ang punong guro. Nanilapitan ni Mang Simon at nagbigay ng payo dito tungkol sa pagkuha ng kurso para sa kanyang anak. Pagkatapos nating tukuyin ang mga tauhan, ay atin namang alamin ang tagpuan sa kwento na siyang nagbigay kulay sa ating kwento. Ang unang tagpuan ay sa Nayon ng Kamyas. Dito nakatira ang pamilya ni Iloy. Ikalawa ay sa Maynila, kung saan dito nais pag-aralin na mag-asawa ang kanilang anak na si Simon. Ikatlo naman ay sa tanggapan ng punong guro. Dito nakipag-usap ang mag-ama upang humingi ng payo sa kursong kukunin para sa kanilang anak. Mula sa inyong napakinggang kwento, ano kaya sa palagay nyo ang layunin ng akda na inyong napakinggan? Gustong iparating na anekdota na ito, ang pag-aaral ay dapat hindi minamadali dahil lahat ng paghihirap o ginagawa ng bawat tao ay may karapatang resulta. Sa inyong palagay, ano naman kaya ang tema ng akda at bakit? Ang tema ng akda ay tungkol sa edukasyon. Kaya edukasyon ang naging paksa ay dahil dito nakafocus ang sinasaad ng kwento at dahil ang edukasyon ay isa sa susi ng maayos na pamumuhay at tagumpay. At edukasyon ay hindi minamadali katulad na lamang ng isang akasyang hihintayin mo hanggang sa muling matayog. Sa wakas na anekdota ang inyong napakinggan, ano kaya ang mensahe na nais iparating ng akda? Ang gustong iparating na anekdotang ito na ang pag-aaral ay dapat hindi minamadali dahil lahat ng paghihirap o ginagawa ng bawat tao ay may karampatang resulta. Muli, maraming salamat sa inyo at paalam!